is a general requirement or move to get wisdom because that is wisdom. The fear of the Lord is wisdom. So, to follow her way, kailangan po mga kapatid, unang-una yung fear of the Lord. Kasakop na doon mga kapatid is we must be a worshiper. Hindi pwedeng maging wise woman hindi ka pwedeng tatawaging wise woman kung hindi ka man lang marunong mag-worship sa iyong Diyos. God is looking for a true worshiper. Kaya kung tayo mga kapatid ay nandito na naghahanap talaga ng way para magamit tayo ng Diyos, para tayo mga kapatid ay maging wise woman, kailangan tayo maging worshiper. Very simple. Para tayo po mga kapatid ay maging wise woman. Dahil ang Diyos, nilikha niya tayo mga kapatid para maging worshiper. Ikaw na niligtas ng ating Panginoon, manatili ka sa iyong upuan. Amen, at hindi ka mag-worship sa Diyos. Tignan natin kung ano ang mararamdaman mo. Darating ka dito mga kapatid na nakababa ang iyong mga balikan, aalis kang ganun. At hindi mo mararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Ang worshiper, ang wise woman is a worshiper. Hindi ito mga kapatid na worshiper na sa bibig. Hindi kailangan dito mga kapatid yung mga mabulaklak na salita. Dahil ang sabi dito, worship the Lord in spirit and in truth. Kilala ba natin ang Diyos natin? Amen. Kung kilala mo ang Diyos mo, alam mo siya kung paano siya i-worship. Amen. That is truth. At yung worship natin in spirit, hindi lang ito sa bibig na lumalabas. Dito sa puso natin, yung spirito natin, mga kapatid, ang siyang mag-worship in spirit and in truth. Kaya hindi pwede dito yung mga mabulaklak na salita. Na kapag alam mo yung mga sa Bible, He is the King of Kings, He is the Lord of Lords, memorize mo na lang. Walang spirit and truth. Amen? Alpha and Omega, the beginning and the ending. Alam natin yun, mga kapatid. Pero if you worship Him from your heart, and you know Him, your God, amen, lalabas sa iyong bibig kung ano ang experience mo sa Kanya. Dahil yun ang totoo sa iyo. Amen. Amen. That's True right. and true worship. In spirit and in truth. Amen. Naramdaman mo mga kapatid na ikaw ay mahina, pero pinalakas ka ng Diyos. Doon nagkakaroon ng katotohanan that He is our strength. Alam mo kasi pinalakas ka niya. Amen. Nagkakaroon ng katotohanan that He is our provider dahil nawalan ka at eto na ngayon, pinrovide niya ang iyong pangangailangan. Alam mo yun. Na habang wino-worship mo ang Diyos, mga kapatid, naalala mo yung ganong bagay. Panginoon, nagkaroon ako ng karamdaman, pero sa iyong pangalan ako'y gumaling. You are my healer. You are my provider. You are my strength, my strong power. Kaya kapag wino-worship mo, sinasabi mo yan, mga kapatid, amen, ang emotion ay lumalabas. Napapaiyak ka na yan. Dahil nakikilala mo ang sarili mo, mga kapatid, na sakop sa kapangyarihan ng Diyos. And without God, we cannot do anything. Magdidepende talaga tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nandoon, mga kapatid, kahit na ayaw mong umiyak, mapapaiyak ka, mga kapatid. Amen. Kahit na rin ayaw mong mag-speak in tongues, mga kapatid, mag-feel mo ang spirito ng Diyos. Amen. At nakakapagsalita ka ng iba't ibang wika. Why? You worship God in spirit and in truth, na yun ang hinahanap ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, sa mga Pharisees, scribes, and Sadducees, kayo, wino-worship niyo lang ako sa inyong mga bibig. Ano kaya mag-rapture? Bibig lang ang ma-rapture.
Kasi bibigla ang nag-worship eh. Yun ang sabi niya. Ang sabi po ng Panginoon ni Jesus sa kanila, you worship God. At ang sabi niya, hindi ko kailangan, in fact, hindi ko na kailangan yung mga, yan, pag-offering niyo ng mga tupa, pag-offering niyo ng mga animals, pag-offering niyo ng mga tithes and offering ninyo, na ang worship ninyo ay parang sa bibig lang. Yes, that's right. Our giving, our worship will be useless kung pakitang tao lang yan. Amen. Amen. Wise women, hindi yon ang nais ng Diyos. Kahit na gaano kasimple yung worship po natin, pero kung ito ay galing sa puso ninyo, we can move God. Palakpakan po natin ang Diyos. Glory to Jesus. Hallelujah. Kaya sabi ko mga kapatid, this is the finale. Kasi isa-sum up po natin, mga kapatid. Yun ang mensahe ng Diyos sa atin dito. Because we are longing to be a wise woman. Even me, naglulong talaga ako na maging wise woman. Yung mga wise woman, mga wise virgin, sila mga kapatid ang nagkaroon ng wisdom na kailangan nilang magdala ng extra oil. Yes, that's right. Baka masayang yung ating paglilingkod. 22 na ata ako, 24 years na naglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ko, kung yung year na yon na in-spend ko sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi ako naging totoo sa paglilingkod sa Diyos, sayang. Yes, amen. Sayang ang panahon, sayang yung prayer, sayang yung mga offering, sayang pagpunta sa church, mga kapatid, sayang. Kaya sabi niya, kung maglingkod din tayo, maglingkod na tayo ng totoo. Amen. Kailangan siguraduhin na natin, mga kapatid, na tayo talaga ay ligtas. Amen. Believe it or not, may mga times na pakiramdam ko kung darating ang Diyos ay hindi ako ligtas. Pero may mga time, pakiramdam ko na kahit na anong oras na darating ang Diyos, sasama ako. Amen. Amen. Eh paano kaya kung yung time na hindi ako ready? Yes, amen. Amen? Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nagbibigay ako ng tithes and offering ko. Lord, member ako ng choir. Lord, lagi ako present sa church. Lord, nagkasama ko ng devils. Lord, nag-speak in tongues ako. Lord, nag-pray ako ng mga may sakit. Hindi mo pwedeng sabihin sa ibang mukha sa Panginoon yun. Na kung sa oras na yun, mga kapatid, ay iba pala ang ginagawa natin. Anong sasabihin ng Diyos? I know you not. Amen. Hallelujah. Depart from me, ye doers of iniquity. Yes, amen. Whew! Parang matigas na yata ito. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Worshipper of God. Kailangan po tayong mag-worship sa ating Panginoon in spirit and in truth. Hindi natin sasayangin yung pagkakataon na binigay ng Diyos na tayo ay nakapag-worship sa ating Amen. Panginoon. Amen. Na habang nandito tayo, mga kapatid, especially dito sa church, na malaya tayong sumigaw, malaya tayong lumundag, malaya tayo na umikot-ikot sa pagpupuri sa Panginoon, pumalakpak sa Diyos, hindi natin dapat sayangin yun. Amen. Kung nandito ka na rin lang sa bahay ng Diyos, gawin na natin yung buong pagpupuri natin Amen. sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Yung maramdaman mo talaga, yung presensya ng Panginoon na nagko-cover sa'yo. Oh, Jesus. Hallelujah. We will worship Him in spirit Hallelujah. and in truth. Wise woman of God. Yes, amen. Amen. Because God is looking for a true worshiper. Amen. God Amen. is looking for a true worshiper. Huwag natin babayaan, mga kapatid, na bibig lang ang mag-worship sa atin. Amen. Alam niyo, napakaganda mga kapatid. Nung Saturday morning,
na nandito kami mga kapatid. Sinabi talaga ng Diyos, you forgot to worship me. Alam niyo, mga kapatid, bakit sinabi ng Diyos, naging busy tayo lahat. Inisip po natin, mga kapatid, na kapag tayo ay nasa evangelism, nasa outreach tayo, mga kapatid, ay okay na. Nakapagdala tayo, mga kapatid, ng mga kaluluwa, okay na. Pero hindi ka naman pala nag-worship. Hindi mo naman pala ginagawa ito para sa Panginoon. Amen. Naging busy tayo sa leadership, naging busy tayo mga kapatid sa iba't ibang gawain ng ating Panginoon. Amen. Na para sa atin, wow, okay na. But God said, you forgot to worship me. Hindi tayo nag-spend ng oras mga kapatid na talagang i-worship natin siya. Amen. At mahihintulutan ng Espiritu ng Diyos na siyang mag-move sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, kapag ka nasa presensya ka ng Diyos, totoo po ang sinabi ng Diyos, there is peace of mind. There is rest. Yun ang sinasabi ng Panginoon. And we experience that, mga prayer warrior, mga kapatid. Di mga time, sinasabi ng Diyos, sige, magpahinga kayo sa presensya ko. At dumadaling tayo na umaawit kami sa Espiritu ng Diyos. May lumalabas na new song. Amen. Minsan mga kapatid tayo, kahit leaders tayo. Leader mga kapatid. Amen. Sometimes we forgot to worship God. Yung mag-spend ka ba ng time sa Panginoon na talagang aawitan mo siya, pasasalamatan mo siya, yung wala kang hihilingin kahit na ano. Kung hindi yung mag-worship lang sa Panginoon. Yung nandun, mga kapatid, between you and God alone. Napakaganda mga kapatid, Saturday morning, nandito kami mga kapatid. Amen. Hindi namin namalayan, isang oras pala kami nag-worship sa Diyos. Isang oras. Nag-pray ng 1 hour, 7 to 8. And then 8 to 9. Worship lang siya. At napakaganda ng pakiramdam. Parang meron kaming kasamang mga angels na umaawit sa Panginoon. Worship. Now, hindi ko nililift up mga kapatid ang mga nagpe-pray. Amen. So God be the glory, mga kapatid, sa bawat ginagawa nila. Pero, mga kapatid, no, hindi ko sila nililift up. Ang ginagawa kong example dito, mga kapatid, ay yung kung paano natin i-worship ang Diyos. Mula sa puso natin na pahihintulutan natin ang Espiritu ng Diyos na siyang dadalo sa atin. Minsan, mga kapatid, ang worship, hindi yung paglundag, hindi yung pagsigaw. From our heart, may worship natin. It's malakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah.